Okay? Ngayong hapon mga bata, may ipapakita ko sa inyo mga sumusunod na slides kung saan ito ay nagpapakita ng mga kaaya-aya at di kaaya-ayang pangyayari sa ating lipunan. Ngunit bago yan ay may mga tanong ko na ako or puzzle words na ipapasagot sa inyo. Okay, so dito tayo sa ating unang slide. Sino makasagot sa unang puzzle word? Okay, Lairaan? Pamilya. Okay, so ang una ay pamilya. Okay, pangalawa. Angeline? Pagmamahal. Okay, pagmamahal. Tama? Tama. Okay, pangatlo. Louie? Pagpapatawad. Pagpapatawad. Pamilya, pagmamahal, pagpapatawad. Anong klaseng mga kaugalian meron dyan? Mabuting kasalian or asar. Tama. Okay, sunod sa pangalawang slide. Okay, Dimple. Pagpatay. Okay, pagpatay. Pangalawa, Venus. Panggagahasa na pag-usapan ang mga iba't ibang sitwasyon sa lipunan. So ngayong hapon ay ating pagbibigyan ng debate o ating tatalakayin ang isang sitwasyong pagbibigay ng parol sa mga may sakit at matatanda. Ito ba'y makatuwiran o di makatuwiran? Okay. So para sa inyo, kung saan panig kayo, kung kayo sumasang-ayon o di sumasang-ayon, nasa inyo na yan. Okay, so ang anim na kampi para sa sumasang-ayon ay dito banda at sa mga di sumasang-ayon naman ay sa kaliwang banda. Okay. Tapos, ipinakilala ko sa inyo ang magiging chairman natin or ating chairperson, si Lady Nicole, at ang magiging timekeeper ay si Desiree Garcia. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon ay magkakaroon tayo ng isang talakayan tungkol sa isang sitwasyon. Parol, makatarungan ba o di makatarungan para sa isang presong may sakit at matatanda? Ang talakayang ito ay may dalawang panig, ang proposisyon o sumasang-ayon at oposisyon o di sumasang-ayon. Malugod ko pong ipinakilala ang mga leader sa bawat grupo. Para sa sumasang-ayon ay si Nobilin Romero. At sa di sumasang-ayon ay si Marvel Chuscadanza. Kasama po dito si Desiree Garcia bilang tagapantay ng oras. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nais ko pong ipinakilala sa inyo ang sumasang-ayon na bigyan ng parol ang mga may sakit at matatandang preso na sila si Lairaan Tapakon, Magandang hapon po sa inyong lahat. Malugod ko po ipakilala sa inyo ang aming grupo. RJA Hamero, Dayan Hamrol, James Biniga, Gracia Valladares, Noe Abadin. Sumasang-ayon ako dahil mabigyan na ng kalayaan ang mga matatanda. Kasi matagal na panahon na silang nagtiis sa kulungan at nabayaran na nila ang lahat nilang kasalanan sa mahabang panahon sa pananatili sa kulungan. Dapat bigyan ng kasiyahan ang kaunting panahong pananatili nila dito sa mundo at bigyan sila ng pagkakataong magbago sa kanilang kasalanan na gawa at para makapili nila ang kanilang pamilya at
bigyan ng kahalagahan ang taong may karapatan at importansya. To share our love and give hope. Give chance to be happy. Like Pope Francis, tama rin na binigyan ng parol ang ating Pangulo ang mga may sakit at matatandang preso kasi gaya nga ng tema sa pagdating ng ating Santo Papa na mercy and compassion, awa at pagmamalasakit. Higit sa lahat, ang pagbibigay parol sa mga presong matatanda at may kapansanan ay pinili ng Board of Parol base ng kanilang inuugali at pagkatino sa kulungan. Makatarungan lamang na sila'y bigyan ng parol sapagkat para sa akin, anuman ang pagkakasala ng taong ito'y labis nilang pinagsisihan at ito'y magiging daan upang sila ay hindi nakagawa ng kasamaan. Kasi ang sabi nga sa Biblia na mababasa natin sa Psalms 145:8, "The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy." Maraming salamat po. Ayon sa iyong sinabi na mula kay Pope Francis, kailangan ipairal ang awa at pagmamahal sa kapwa. So, halimbawa na lamang sa mga politikong nagnakaw ng binubilyong pera sa kaba ng bayan. Ibig sabihin, dahil sa awa at pagmamahal, palayain na lang ang mga kurakot at mga politikong loko. So, ibig sabihin, payag ka bang palayain dahil sila ay may sakit o nagsakit-sakitan? Oo, payag ako na palayain sila kasi sa mahabang panahon sa pananatili nila sa kulungan, bayad na ang kanilang kasalanan at nawalay sila sa kanilang pamilya. At dahil ang tao ay hindi pwedeng musga sa kapwa-tao dahil ang Diyos lang ang may karapatang pumitil ng buhay ng tao at higit sa lahat, isa lang ang masasabi ko, kailangan tayong lahat ay may pagmamahal sa kapwa. Para sa akin, di makatarungan ang pagbibigay ng parol sa mga bilanggong may sakit at matatanda. Ang pagbibigay ng parol o pardon sa mga ganitong bilanggo ay naghahatid ng matinding emosyon lalo na sa pamilya ng biktima. Hindi dapat sila bigyan ng parol dahil nagkasala sila. Sila ay nasakdal sa iba't ibang mga kasalanan na bag sa batas. Dapat ay pagbayaran nila ang kanilang nagawa kasalanan. Kailangan magtiis sila sa ilalim ng piitan o kulungan hanggang matapos ang kanilang hatol dahil may batas tayo na dapat sundin at ipapatupad. Para saan pa ang batas kung hindi man lang sundin? Kung may sakit siya o naging matanda na siya sa bilangguan, yun o parte o bahagi lamang sa kanyang pagbabayad sa kanyang kasalanan. Hindi maalis sa usapang ito na minsan ang pagbibigay ng parol ng ating Pangulo ay bahagi lamang ng politika, lalo na kung kaalyado niya ang kanyang pamilyang nasakdan. Dapat ang kanyang desisyon ay hindi umasa na lamang sa rekomendasyon ng Board of Parol o BPP. Ito ay usapang panggobyerno at paraan tayo sa pagpapatupad ng batas. Hindi natin isasantabi ang matibay at epektibong pagpapatupad. Ikaw ba'y naniniwala sa Panginoon? Oo. Ikaw ba'y may pagmamahal sa Kanya? Oo. So, ay ibig sabihin, kaya mong patawarin ang mga taong nagkasala sa iyo? Pwede ko naman siyang patawarin, pero may batas tayo na sinusunod. Paano na ang batas kung palalayain na lang natin ang mga preso? Makatarungan din at dapat lang nabigyan ng parol ang mga matatanda na at may sakit pa dahil napagdusahan na naman nila ang kanilang mga kasalanan sa loob ng bilangguan, lalo pat nagkakasakit na sila. Dapat nabigyan din sila ng pagkakataon para makasama at makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa mga natitirang sandali ng kanilang buhay. Bigyan naman sana natin sila ng pagkakataong mabuhay ng malaya at maging masaya kapiling ng kanilang mga pamilya. Dahil kung ang Diyos nga nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, tayo pa kaya na tao lang na nagkakasala din at hindi dapat manghusga sa kapwa? Kung pinagsisisihan na naman nila ang nagawa ng kasalanan noon, bakit hindi natin sila pagbigyan ngayong makalaya at muling mamuhay ng normal? Kasi siguro naman sa hirap ng naranasan nila sa loob ng bilangguan, na isaisip nila at
walang kabuluhan ang matitirang araw ng kanilang buhay. Bigyan din natin ng pagkakahalaga at malasakit ang ating kapwa. Kaya para sa akin, dapat natin silang bigyan ng pagkakataon na mabuhay ng malaya at maging mabuting tao. Kita mo ang iyong mga magulang na pinatay sa iyong harapan nang walang kalaman-laban. Dala ng kumususan, wala kang magawa kundi umiyak ng umiyak. Dahil sa nangyari, ang kinabukasan mo'y naging miserable. Walang direksyon at palaboy-laboy. Ang pait ng nakaraan ay naging mitsa ng buot at galit sa puso. Dahil sa hindi malilimutang karanasan, kaya hindi makatarungan ng pagbibigay ng kalayaan o parol sa mga taong nagnakaw ng sanay maayos at masayang kinabukasan. Hindi lahat ng bilanggo ay totoong nagkasala. Marami sa kanila ay biktima ng inustisya at napagbintangan lamang. Dahil sa kahirapan at walang kakayahang kumuha ng isang di kapanilyang abogado, sila'y nakulong sa kasalanang walang kaalam-alam. Ang pagtitiis sa loob ng bilangguan na alam mo'y wala kang kasalanan ay isang mabigat na sakripisyo at kaparusahan na pinagtiisan sa malamig na herehas ng kulungan. Napalayo sa pamilya na wala ng pagkakataong makasama ang mahal sa buhay tuwing okasyon tulad ng Pasko at Kaarawan. Nalulong sa droga ang anak dahil sa walang gumagabay na ama. Ang sanay masaya at maunlad na pamumuhay ay nalugmok sa kahirapan at kapabayaan. Kaya para sa akin, naaayon, nararapat at makatwiran ang pagbibigay ng parol sa mga bilanggo, lalo na kung napatunayang walang kasalanan.
Pilipinas? Oo. Kung naniniwala kayo sa batas, bakit papapalayain ang mga prisong mayroong malaking kasalanan? Ayon din sa batas, ang mga nakakulong na may edad 70 pataas ay kailangan bigyan ng parol. Sila'y mga kriminal. Sila'y kumitil ng buhay, nagkait ng mga dang hinaharap, at sumira sa samahan ng pamilya. Para sa akin, di makatarong na nabigyan ng parol ng isang bilanggo dahil sa kanyang sakit o matanda na, lalo na kung masyadong mabigat ang nagawang krimen tulad ng rape, pagpatay, pagnanakaw sa kaban ng bayan, drug lord, tulisan, bank robbery, at iba pa. Halimbawa na lamang sa mga drug lord na yan, maraming kabataan ang nasira ang kinabukasan sa halip na maging pag-asa sana ng ating bayan. Isa pang halimbawa ay ang Ampatuan Massacre, kung saan hinihinalang sa Ampatuan Senior ang utak ng masakit sa Maguindanao. Kung ang pamilya niyo ang naging biktima, magaan ba sa inyong kalooban na bigyan niyo sila ng kalayaan? Ikaw ba'y may pag-alang sa batas ng Pilipinas? Oo. Ayon sa batas, ang mga matatanda, lalo na may sakit, ay dapat bigyan ng parol. Naniniwala ka ba dito? Oo. Kung sa gayon, bakit hindi natin sundin at igalang ang batas sa ating bansa? Dahil nga sa pag-alang ng batas, ang mga taong nakulong sa Makatarungan sapagkat ito'y bahagi ng nakasaad sa ating saligang batas. For humanitarian reason, dapat lang nabigyang pagkakataon ang mga matatanda at may sakit na makalabas sa riyas ng kulungan. Kahit nga ang mga kapatid nating Muslim na pumugot sa ulo at pumatay sa mga magigiting nating sundalo ay nabigyan pa ng human rights at ito'y naayon sa batas ng Geneva Convention. dapat bang bigyan ng parol ang may sakit at matandang preso? Para sa akin talagang hindi, ayon sa kasabihan. Ang magkasala ay dapat bigyan ng parusa. Hindi natin bigyan ng special judgment ang mga may sakit at mga matanda. May sakit o wala, bata man o matanda, pareho lang yan gumawa ng kusa. Tama lang na hindi sila bigyan ng parol kasi buti lang sa may pera, maglalahad lang sila ng anumang sakit para idahilan. Kagaya ni na Senador Juan Ponce Enrile at Pangulong Gloria Arroyo. Kung may sakit sila, may veterans hospital naman sa pag-aari ng gobyerno. Sa mga mahirap na preso, may mga doktor naman sa loob ng kulong. Makatarungan ang bigyan ang mga matatandang preso ng parol dahil may mga sakit na sila. Kung sakaling mamatay sila sa kulungan, sino ang sisisihin? Walang iba kundi ang Pangulong Pinoy. Dahil hindi niya binigyan ng kalayaan ang mga preso nung dumating si Pope Francis. Kung may kasaman silang rape, kaabuso, pagdudroga, pagpatay at pagnanakaw, siguro maunawaan na yon ng mga nabiktima. Dahil matatanda na kasi sila. Kung ikaw ang nasa poder ng nabiktima, siguro maunawaan mo na yon. Kasi kung may pamilya kang nakakulong, siguro hindi ka papayag na habang buhay na lamang sila sa kulungan ang iyong pamilya. Hindi pwedeng basta na lang silang palayain kahit matanda na at may sakit. Dahil sila ay nasintensya na ng habang-buhay na pagkakulong at kung bibigyan sila ng parol ay para rin wala ng visa ang kaso nila. Kaya hindi makatarong bigyan sila ng chance na makalabas sa bilangguan. Paano na ang mga biktima ng karumaldumal na pagpatay, rape, pagnanakaw at pang-aabuso? At kung kayo ang nasa posisyon ng mga biktima, matatanggap po bang basta na lang silang palayain na kahit nakasigalan sa kanila ang panghabang buhay na pagkakulong? Kaya hindi makatarong bigyan sila ng parol kahit kailan.
ikaw ba'y nagsisimba at nananampalataya sa Panginoon? Oo. Alam mo ba na ang Panginoon ay nagpakamatay dahil sa ating kasalanan? Oo. So kung nagawa yun ng Panginoon, bakit hindi natin kayang ibigay ang katumbas sa sakripisyo at habag na awa at pagmamahal sa kapwa kahit sila ay mga kriminal? Kaya ko magpatawad pero may batas tayong sinusunod. Ang batas ay dapat nating respetuhin. Okay, so narinig niyo ang panig ng bawat isa na unawaan siguro ninyo kung ano ang dapat nating ipairal o ano ang nasa katwiran. Ito ba ay pagbibigay ng karon o ito ay hindi pagbibigay dahil sa ito ay iyong naranasan o hindi kaya ikaw ay isa sa mga nakaranas sa mga karumalduman na sitwasyon. Okay. So ngayon ay hihingi ako ng 5 opinyon mula sa inyo mga bata. Okay. So, sino mauna? Ito ay isang opinyon kung ano ang inyong naintindihan, ano ang inyong reflection, o kung ano ang inyong naunawaan tungkol sa ating pinagdidebatehan. Okay? Sherilyn? Pagkaroon lamang na sila ay mabigyan ng parang sapagkat sila ay nasa minigugto na ng kanilang buhay. Okay, so ayon kay Sherilyn, makatarungan. Dahil sila ay nasa huling yugto na ng kanilang buhay, bakit pa ba natin ipagkait ang ganoong kalayaan? Okay, sunod. Sino pa? Okay, Gian? Ang pinili ko po ay makatarungan. Kasi matatanda na sila at may sakit. Paano sila makagawa ng kung hirap na sila kumilos? Hindi lang naman tayo ang nawala ng mahal sa buhay. Pati rin naman ang mga pamilya nila. Yun lamang po't maraming salamat. Okay, so ayon sa kanya ay dahil matanda na, hindi na rin makagawa ng isang krimen, so pwede nang palayain. Okay, yun ay opinion ni Gian. Okay, pangatlo, sino pang makapagbigay ng opinion? Sa lalaki naman, okay, George? Ako po ay nasa panig ng di makatarungan kasi kailangan nilang pagdusahan ang kanilang mga kasalanan. Okay, so ayon sa kanya, hindi talaga makatarungan. Ang kasalanan ay kasalanan at dapat na pagdusahan. Okay, sino pa? Okay, Angeline? So, nasang-ayon ako na bigyang kalayaan ang mga may sakit at matatanda. Bilang isang Kristiyano, kailangan magpatawad tayo. Okay, so bilang Kristiyano, kailangan ibigay ang isang pagpapatawad, isang nararapat na kapatawaran. Okay, sino pa? Okay? Para sa akin, hindi makatwiran na bigyan sila ng parol kasi ang batas ay dapat nilalang ang ating batas. Okay, ang batas ay batas. Kung nakakulong ka ng habang buhay, dapat pagdusahan mo ng habang buhay. Kung ikaw ay makulong o pangalawang buhay, double sentence, double life sentence, so kailangan daw para sa kanya ay pagdusahan mo yan. Okay, so ngayong hapon ay magkakaroon tayo ng isang magkakaroon tayo ng isang reporting tungkol sa kung ano ang inyong naintindihan o kung ano ang nasa inyong puso ngayon base sa ating pinagdidebatehan. So, ang isang grupo ay magbibigay ng isang tula, ang isa naman ay awitin, at ang isa ay magdula-dulaan. Okay, so, ang magiging leader sa unang grupo ay si Katin. At sa ikalawang grupo naman ay si Nobilin. At sa pangatlong grupo ay si Orbel. Okay. So, saan mo gusto pumunta ng grupo? Okay, ano na kayo? Magsi-upo at gawin ang inyong nararapat na okay, ready na? Okay, handa na kayo. Ayan na. Okay,
Okay, so, since sa ang bawat grupo sa kanilang nagawang report. Okay, unang grupo. So, ang unang grupo ay gumawa ng isang tula. Okay, pakinggan natin ang tula ng unang grupo. Panginoon ko, sa lahat ng nangyayari sa mundo, ikaw ang tanging kailangan ko. Walang sukat na pagmamahal mo. Ako ay binago at pinatawad mo. O Panginoon kong mahal, sa'yo ako ay nagdarasal, na sana'y mga maling inasal, pawiin mo't ako'y maging marangal. Okay, so palakpakan natin ang unang grupo. Sino naman ay ang ikalawang grupo. Sila ay gumawa ng isang dulaan. Ang aming dulaan ngayon ay tungkol sa masayahin at madasalin mo pamilya. Magandang umaga. Puntahan ko muna yung mga anak. Sige kasi masasahan mo. Mga anak, gising na kayo. Magandang umaga, Inay. Magandang umaga din. Maligo na kayo at magsisimba pa tayo. Opo, Inay. Bago tayo kumain ng magdasal muna. Balan at magsimba pa tayo at kapagmula ay sa Hi mga kapitbahay! Magandang umaga. Saan kayo pupunta? Sa simbahan. Tara, sabay na lang tayo. Magdasal tayo. Tapos ng misa. Pailan natin ang pagmahal sa kapos. At yan po ang ikalawang grupo. Atin silang palakpakan. Ngayon naman, ang ikatlong grupo, sila ay magbibigay sa atin ng isang awitin tungkol sa Panginoon. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, na siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan.
palakpakan natin ang ikatlong topic. So, dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa usapin kung makatwiran ba o di makatwiran ang pagbibigay ng parol. Okay, may papakita ko sa inyo isang presentasyon. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundo? Kinagalawan ang buhay ay sadyang ganyan. Suliran, di mo mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso. Kaya mo yan. Pagkabigo na rin lang ang ulo sa isipan. Mga pagsulong lamang yan. Ikaw